consistency and vision. Vision in a way na kumbaga, kahit anong sabihin ng mga tao. Patuloy ka pa rin. Patuloy ka pa din. Maganda yung mga conversation sa akin. Hindi, pwede ko tanggalin to eh. Sige. Tanggalin ko na. Nakasando naman ako sa loob. January pala yung sinulog yan. Try mo na yun? Hindi pa. Pero yung magulang ko taga Cebu. Dito na ako lumang. Yan. Yan nasa ko yan. Ilang taon ka nang unang tattoo mo? Ito, ano ko na ito? 18. Ganun ba? Tinatotoan ako sa kapitbahay ko kasi nagpatato siya. Sabay mo dyan, napatato na rin ako. Yung tinatuan niya. Sinugod pa nga ng nanay, tsaka ng nanay ko yung nagtatato. Uy, ba't nagpapatato ka? Magagalit yung mga ninong mo sa'yo. Ganun ba? Ganyan yung nangyari. Sabi ko, wala na, natato na, wala ka na magagawa. Diyan na yan. Pero tinignan mo din yung portfolio ko. Tinignan ko rin, kuya. Kasi nga, madami rin talagang nag-chat sa akin na tatuan kita na ganun. Tinitingnan ko rin sila na kung ano yung ginagawa nila sa tattoo nila. Hindi angkop sa akin na ito nagkukulay. Makakita mo din yung style niya. Ang dami ding nag-go-offer na tatuan kita ng ganyan. Nung mga nakaraan kasi, working ako nun. Tatrabaho pa ako kaya parang ang shift ko nun talaga 9 to 5. Although work from home pero 9 to 5 siya. Kailangan mo pa din Tapos content ako pagkatapos. Kaya sobrang busy ako nun. Ikaw din nag-edit na nun? Ako na rin lahat. Wala pa akong Siguro in the future yung pag-edit na. Pero na-enjoy ko pa kasi yung edit eh. Tsaka control mo. Control ko pa. Kaya nung nakakausap ko ito, sabi ko, kay kuya, hindi na ako nakakapunta dun. Sobrang busy ko nung mga panahon na yun. Nung recently lang, nag-resign ako. Full time. Ngayon ka lang talaga na full time. Ngayon ako nag-full time. Parang nilakasan ko na yung loob. Alright bro, start tayo. Let's go. Smooth lang. Chill lang. Parang ngayon pa nga lang ako natatuan ng walang wire eh. Ganun ba? Mga nagtattoo pa sa akin dati, may mga wire-wire pa eh. So, noon, ang daming mga tao na nagsasabi sa'yo na mag-content ka. Tapos ayaw mo? Ayaw ko pa nung una. Ano lang kasi ako eh, di ba, call center ako. Pag inuman, di ba, magtotropa, lumalabas na yung tunay na nila, yung mga feelings nila ba? Sabi nila na, uy, believe din ako sa'yo, pre, no? Hindi ko pa sabihin sa'yo ito, ngayon ko lang sabihin. Believe din ako sa'yo, no? Kasi kahit ganyan ka, nadadala mo talaga eh. Dapat nga, nagko-content ka pag ganyan kasi madami kang mai-inspired. Dami mong mai-inspire, bro. Yun, maganda dun. Nung panahon na yun, well, syempre, trabaho, inom. Wala pa akong masyadong iniisip na mga ganyan-ganyan. Hindi ko sila masyadong mag-content, ayoko ng ganyan. Lalo na nung panahon na yun, ang mga nauusang content, yung mga prank lang, yung puro katatawanan, puro kulitan. Hindi ko pa masyado siya naiisip. Nung naging kami nito, yung partner ko si Jelay, siya talaga, content creator talaga siya. Nagdi-DIY. Sabi ko, okay yan sama nga ako dyan. DIY nga rin ako sa'yo. Tapos dun unang pumutok yung video ko. Napansin ng mga tao? Oo, napansin ng tao na, okay ito From yung views niya dati, mga 10K, ganun. Nung nakita ko, dun na, nag-million na. Million na. Nakahawak na ako ng grocery. Lakad lang ako. Yun na agad. 120 million na agad. What? Parang doon ako na yun pala. Na-miss ako, pwede din pala. Ayun yung nagpa-PMJ sa akin. Yung yung video kay Jelay. Tapos hanggang sa parang nababago na yung niya. Parang yung page niya, parang naging ako na lang. Naging algorithm. So, nang ginawa ko, gumawa na ako ng sarili ko. Kumbaga kasi syempre, work niya na yun eh. Gumawa na lang din ako ng sarili, gawa-gawa ako video. So yun, okay din naman ang nangyayari. Nag-align din? Oo, nag-align. Una, parang medyo pa ako eh. Nadi-discourage ako eh. Kasi nga minsan, pag basa-basa ka ng comment, parang
Kung ano-anong pinagsasabi nila. Yun bro, paano mo ina-accept yung mga komentaryo ng mga comments? So, paano mo yun? Sinasabi sa sarili mo na ganito ganyan? Siguro, hindi ako masyadong affected. Kasi siguro, kahit hindi naman ako content creator, syempre, mayroon pa rin ako naririnig sa normal na, ay, ng kamay na ito. Wawa naman to, mga ganun. Kumbaga na-build up na yung sarili ko. I mean, nasanay na ako ba? Nasanay ka na. Kaya pag nakakita ko ng negative comment, yun nga, parang na-discourage ako. Sabi ko, ayoko na nga ba ganun. Bawasan ko na kaya content ko. Tapos doon na nakaka-receive ako ng mga messages na, Kuya, sobrang okay. Kahit ganyan yung... Yun yung nakapag-encourage sa'yo. Oo, kahit ganyan yung mo, yung kalagayan mo, tuloy mo lang yan. Meron kang taong na-inspire. Galing. Kuya, ganyan yung kapatid ko. Nasa bahay lang, nahihiya. Pero tuntua siya nung napanood niya yung mo. Ay, naiintindihan niya. Doon nung nababasa ko yun, medyo nagigets ka na okay. Na na siya. Kumbaga, meron bang purpose? May purpose. Yun ang maganda. Ginagawa ko kasi parang. Ngayon, pag merong mga comment na ganun, mas gusto ko na siya kasi in reality, siya talaga yung nakakapagpa-trend. Which pag nag-trend, di mas madaming nare-reach na mga taong dapat talaga. Naiintindihan mo na. Nagigets ko na siya. Dati yung nag-ano pa ako, yung pinag-ahandaan ko in the background kung ano kayang pwede kong sabihin dito na parang sobrang conscious ka sa mga gagawin mo. Yung isang hater, parang gusto ko siyang replyan. Parang gusto kong sabihin lahat ng gusto kong sabihin sa kanya. Pero hindi ko dapat replyan. Kasi parang magiging negative na yung impact nun eh. Sunod-sunod na yan. Sunod-sunod na, kaya hindi. Hayaan ko lang sila dyan magaganyan. Sa madami namang na-inspire. Nakakatuwa lang din. May ba bro? May tawag ba sa ganitong situation? May tawag ba doon? Macrodactyly. Ang tawag niya. Ano talaga yan? Pinanganak ako. Inborn na talaga siya. Nung in-ultrasound ako nung sa Airmats ko. Dati hindi pa naman masyadong technical eh. Yung ultrasound nun, parang black and white pa. Di pa nila forma lang eh, no? Forma. Ngayon may 3D na eh. Kala talaga nila twins. Kasi may malaki sa gilid mo. Oo, may malaki sa gilid. Kumbaga iba eh. May hindi lang siya weight ng isang normal na bata eh. Parang pang-dalawa. So, nung pinanganak na ako, doon nila nakita na malaki yung kamay. Initial screening lang, parang chinik lang nila kung viral, kung nakakahawa, ganun. Hindi nag-check naman na hindi naman masyadong, hindi siya alarming ba. So, pinauwi na sila Airmats nun. Kwento na Airmats yun eh. Parang sobrang sikat na sikat daw kami sa neighborhood yun. Kasi nung umuwi ako, parang kakaiba nga eh. Pero nung mga grade 2, grade 3 na ako, dun na may nag-offer sa AirPods ko. Kasi hindi naman kami, lumaki sa Marangya. Wala ding budget magpa-check up sa AirPods. May nag-offer mag-sponsor para ipa-check lang kung pwede ba maayos. Doon namin nalaman na macrodactyly yung tawag. In-x-ray siya. Buto talaga. Buto talaga siya. Buto talaga. Tapos sa sa pregnancy ni Airmats, feeling ko nga dahil yun sa siyempre dati, sila Airmats, hindi pa na masyadong maalam sa buntis. Feeling ko habang pregnant siya, may nainom siya na, ewan ko, gamot ba? Hindi niya naman alam siguro na buntis siya. Feeling ko yun yung naka-apekto. Kasi di ba, pag buntis, bawal mag-iinom ng kung ano-ano eh. Paracetamol, bawal nga eh. Feeling ko dahil doon. Sabi din naman ng doktor baka yun yung isang cause kasi nga. Kasi walang ibang kagaya sa iyo na mga relatives, ganyan. Wala talaga. Yung pinanganak nga yung anak ko tinignan ko agad yun eh. Siyempre Yun yung unang tinignan for sure, no? Sabi nila, hindi naman siya hereditary, pero hindi, para sure lang. Malay mo, di ba? Hindi mo malay ko ba? Pero wala, talaga siya sa pagbubuntis ni Airmats. Yun yung possible reason. Yun yung possible reason. Nung grade 2 to grade 3 ako, di ba nagpa-check up kami. Tinanong ako ngayon ng doktor. Sama ko AirPods ko. Hindi na maayos yan, pero pwede natin gawin. Baka lang, pwede natin mapigilan yung paglaki. Which is hindi siya parang 100% success rate. Sobrang baba lang ng rate na binigay. Which is kung hindi gumana, wala, no choice, putol na lang yan, boss. Parang ganun na yung nangyayari. Nung panahon na yun, grade 2, grade 3, kumbaga sa circle ko, mga kaklase ko, sa mga nakapaligid sa akin, kumbaga goods na ako. Kumbaga academic, okay ako. Nakakapag-basketball na ako nung panahon na yun. Yung tinanong ako ni AirPods, kung okay ka ba sa ganun? Hindi, sabi ko, hindi na. Possible na maputol. Oo, possible maputol. Kung maayos, hindi siya magiging normal na kamay, pero
hindi na yung ganun nalalaki. Sabi ko, hindi na, okay na ako dito pa. Sinabi mo na okay ka na. Oo, goods na ako nun. Kumbaga, grade 2, grade 3, medyo may muwang na ako na. Tatandaan ko pa nga yung nangyayari ng mga panahon na yun eh. Ano na ako, kumbaga, nasasanay na ako sa kalagayan ko. Kasi nung bata ako, ang madalas lang naman na sinasabi sa akin nun, uy, yun yung nangyari sa'yo, ganyan, makawa ka naman. Pero madami ding madaming gustong tumulong. Kumbaga, bigla na lang magugulat ka na lang, bibigyan na lang bigla ako ng pera o kaya ng pagkain. Which is, ayos to Kumbaga, meron pa rin talagang Which is para sa akin, parang okay na rin. Noong mga panahon na yun, mas madami yung ganun tao, yung curious na curious. Lalo na pag pupunta ako sa mga squatter. Kunyari, magdadayo-dayo kami basketball. Tapos punta ako sa yung crowded na area talaga. Doon talaga dinudumog. As in? Dumog talaga ng mga tao. Parang normal na laro lang namin. Parang nagiging liga. Sobrang daming taong nanonood. Dahil sa'yo? Dahil sa akin. Ayos. Minsan nakakaya, minsan nakakaano. Kasi may pagbata, laging hawak ng hawak. Pero wala, Curious sila na. Sanay na lang din talaga ako na gano'n na lang talaga. Kumbaga habang tumatagal na nangyayari sa akin, nasanay ako at the same time. Parang, wala gano'n na talaga So ano bang gagawin ko? Either taguan ko yung mga tao o pakita ko na lang na proud ako at the same time. Kumbaga, aangasan ko na lang din kasi. Yes, sir. Kung tumingin mo ng pangalawa, okay din pala. Kumbaga kahit ganun, merong pa rin. Doon talaga din ako nagustuhan yung nakita kita dun sa Instagram. Sa IG. Kasi, syempre, tropa ko si Zingzong yung tropa ko. Iba din siya So, nakita ko, gusto kong confident niya kasi minsan nakita ko, nagluluto ka, pinapakita mo yung normal na mo. Tsaka yung, bro, to be honest bro, ang angas mong pumorma, man. Sobrang dun ako na talaga. Sa forma mo, tsaka yung confident na mo sa pagdala ng damit mo, ganyan. Dun talaga ako na-believe talaga, sobra. Kaya sabi ko, gusto kong tatuan at makapagkwentuhan ko itong taong ito, masaya to. Thank you. Lang din, kukuha ko lang din ng inspiration sa kung ano nung pinapanood ko. Mga mo din. Pero ayos yun, bro. Kumbaga, doon ko na rin nilalabas yung yung confidence ko sa forma kasi. Kaya siguro, ang isang hugot ko siguro kaya nakakapag-forma ako kasi gusto kong tanggalin yung parang stigma na pag pag PWD ka parang nakakaawa ka. Parang doon ko siya, yun yung isa sa way para pakita ko sa kanila na, ewan ko, parang hindi ko... Kaya mo maging confident. Confident. Yeah. Tapos, hindi kasi ako masyadong yung sa word na awa. Kumbaga parang hindi, dapat mas gusto ko na medyo mas bumilib lang kayo, humanga kayo, imbis na yung awa. Misa kasi yung awa na, nadudugtungan ng parang nabababa na yung parang value ng isang tao. So yun yung parang way ko para pakita sa kanila. Hindi, okay lang yan. Pumapalag din naman. Yes, sir. Goods nga yung IG na yun Yung ibang mga piece ko rin na pinapoporma ko, iba sponsored lang din sa IG na Tsaka basketball din yung inspiration mo. Mga basketball player mo. Yung mga, sa mga hooper din. Tingnan mo yung pumorma nun, bro. Idol ko pumorma yun Ayun nga. Yung diba? mga Allen hooper din Iverson. talaga. Bro, talaga, pag sa basketball, yun yung mga... Yun talaga yung mga swag yung mga maangas, halata mo. Kahit hindi sila yung pinaka number one, ganyan. Pero bro, tignan mo yung pumorma itong tao. Iba talaga yung dating Iba yung dating. Si Clarkson, solid nga yun. Grabe yun. Nung nakita ko yun talaga, sabi ko, shit, may bagong paborito kong basketball player Parang ang sarap malaman ng kagi, Pinoy pala to si Clarkson. Tsaka Pinoy siya, bro. Solid do. Sa panahon sa magaling bumorma. Kumbaga, di ba meron, anong pangalan nun? Meron silang mga top na ganun top pumorma. Mga passion, diba? Pag maglalakad lang sila papunta sa locker room. Parang mga paparazzi na naglalakad sila. Yung normal na forma nila. Punong-puno pa ng tattoo. Gusto talaga nito. Balagbag din kumbaga, kahit di mo nagalingan maglaro. Oo. Ang maganda pa, magaling pa din siya. Tapos yun, iba pa, magaling pa. Tsaka, pwedeng pang model. Pwede siya, ang dami yung pwedeng gawin Bite pa, hindi pa ganun ka hindi pa ganun ka grabe sa
Yung ugali ba? Kasi magulat ka, nandito na lang sa Pinas, walang masyadong, walang masyadong kontrata, nagulat ka na, nandiyan na agad siya. At proud talaga siyang maging Pinoy, no? Proud talaga siya sa Pilipino. Mukha rin naman siyang Pinoy, no? Bilis lang din, bro, no? Usap-usap lang, no? Tapos, naporma na. Oo, na agad. Pero iba yung mo, kuya, no? Yung karayo mo. Micro na to, parang 3RL siya. Gauge 8. Ngayon kasi may mga gauge na, bro, eh. Kung gaano kakapal, gaano kanipis. Wala talaga. Technology. Mamaya pag nag-shading na tayo. Sarap na lalo mag-sleeveless niyan. Part na to sa forma mo, bro. Daily forma mo. Part na yan talaga. So, ito na yung forma ang hindi mo na matatanggal. Kumbaga pag nakita nila yung kamay ko, tapos titingin sila sa taas. Sa tattoo. Yung tattoo mo pa ko yung kumikinang, no? Oo. Pero sino talaga yung mo, kuya? Regular mo na? Ha? Regular mo na tinatatuan? Marami naman, bro. Actually, nakilala din ako dito mula nung nagtaon ko yung mga artista. Sila Angelica Panganiban, Jericho Rosales, Bella Padilla, tapos mga rapper. Pero taga Cebu talaga ako. Sila talaga dumadayo sa Cebu? Yun, parang mula nung nanalo ako dututan. Yun na yung... Bago na yung career ko, 2015. Doon na nila nakilala, no? Dututan kasi yung uwi. Kasi noon, hindi pa malaki yung social media, eh. Kung gusto mong makilala sa industry, talagang kailangan mo manalo ng competition. Competition. Ngayon, pagandahan na lang ng content, ganyan. Tsaka sobrang laki nun, dututan. Lalo sa panahon na yun, yung 2015. Madaming judges yun yun, no? Marami, international. Kinakabahan din ako nun. Ang mga kanurin talaga, mga kalabang. Swerte nung natatuwa mo nun yan. Nice lang. Wagi, yung tattoo niya, winning piece. Swerteng yun. Swerteng balat. Maputi yun, kuya, no? Maputi. Ayun talagang the best para standout yung mo, no? Kasi siyempre marami kang detail na malalagay. Champion. Pag tinanong na nila yung tattoo ko, makikita nila. Champion na tattoo yan, boy. Saka yung piece na yun, iwan ko nakita mo yun sa feed ko. Yung una, yung pinakauna, yung yun yung winning piece talaga. Ayun yung winning piece. Tapos, after nitong natutan, pumunta kami ng Taiwan, nanalo din siya. Yun yung nasa IG ko. Siya din na Anong content yung nakita mong parang pumatok, bro? Unang content na ginawa mo? Unang content sabi mo na na ginawa. ito na yun. O hindi naman yung pinakauna, yung parang pinaka nag-viral na nasabi mo na yung full time ko na to. May ano ba din? May naalala ka? Luto lang talaga ang Yun, yung nagluluto ka, no? Isa sa consistent ko yun naman daming nanonood talaga. Nabibilib din kasi yung tao no? Paano magagawa yun? Kumbaga hindi talaga yung, ewan ko, hindi ko alam kung nasa kasarapan sila sa luto ko, nabibilib lang sila na makakapagluto ko. Pero recently, na-realize ko na kaya nga yung pinopost ko, iba-iba na. Kumbaga, at some point, pwede na to, luto na lang ako ng luto. Pero na-realize ko rin na, kumbaga, hindi talaga yung sa luto-luto talaga ako. Kasi madaming magagaling magluto Iba-iba meron akong trending na nagluluto, may trending na yung nasa forma, may trending na nagbabasketball. Iba din. Iba-iba din. Makita lang nila yung daliri ko, okay to. Ano mo dun, bro? Ano yung parang thoughts mo, bro? Nag-resign ako. Kasi 10 years ako nag-work Isipin mo yun, kumbaga, alam ko na yung income ko ba nang nagtatrabaho ako. Nung nagkaanak na ako, tas knowing na alam ko na yung sasahurin ko, alam ko na yung bonus ko. Tapos, parang mas madami na rin naghahanap ng content ko. Tapos, may mga time din na hindi ako nakakapag-accept ng opportunity dahil nga may work ako. Mas nalilimitahan yung nalilimitahan yung yung content creating ko. Doon na rin ako nag-decide na kailangan ko na mag-full time. Kumbaga, pagsisisiyan ko lang din kung hindi ko pa i-pursue. Kasi andyan na yan Medyo nakakatakot lang din, pero... Buti supportive si Mrs. Supportive naman. Supportive ka ba sa akin? Konti lang. Konti lang. Ayos yun. Full-time support. Actually, siya yung naunang kumikita sa content creating na yung tuloy-tuloy. Siya na rin nagpupush sa akin na sige, kung gano'n ka, kaya naman natin yan. Tagal ko noon, 10 years akong ganun kasi breadwinner ako, kung hindi ako pwedeng walang sahurin, kumbaga. Ibang tao kayang, natamad na ako mag-work, tsaka na muna. Ako, hindi talaga ako pwedeng non-stop yun Kahit lumipat ako ng kumpanya, kasi naka-4 na kumpanya ako, palipat-lipat. Pero wala akong yung tipong pahinga. Kumbaga, lipat ko noon, after mga 5 days, ibang kumpanya na naman, trabaho na naman.
Ngayon, mga ano na ako, 3 months. 4 months. Good, bro. Congrats. Thank you. Na ano Ikaw na. sa mga ganyang tao na mahirap na desisyon talagang ginagawa talaga. Kailangan na ng ano. Inspiration na rin sa kanila yun. Kung may dream collab ka, bro, ano yung dream collab mo sa career mo? Brand or isang tao? Sige, isang tao at isang brand. Okay. Diba? So, isang tao, nakapag-collab sa'yo. Kahit anong content, ano. Brand siguro, dream. Nike deal talaga. Yun talaga ang isang ano, dream collab ko. Yung... So, imagine mo, bro, magka-billboard ka, no? Yun talaga. Tas Nike pa. Oh, man. Maririnig ni Nike dito sa channel ko. No? Nike. Let's go. Baka naman. Baka naman. Lagyan, pwede ko nang palagyan ng swoosh to. Lalagyan natin ng swoosh ng balat ko. Gusto nga dito, may swoosh na dito. Para sa Nike, no? Pero kasi, lahat kasi ng idol, di ba, basketball. Sila Lebron. Sobrang laki pa ng basketball sa Pinas. Nike talaga ang ano eh. Saan ka ba humuhugot ng inspiration para magpatuloy ka sa ginagawa mo? Inspirasyon ko, kumbaga, anak ko na talaga eh. Family na talaga yung inspirasyon kong ano ngayon eh. Kumbaga, ayokong ma-experience sila yung na-experience ko before. Although, medyo mahirap talaga sa akin sa kalagayan ko, pero at the same, gusto ko rin talaga na magawa nila yung gusto nila. Na hindi na iniisip yung financial ano. Tsaka gusto ko rin yung tipong yung anak ko, may kikwento niya yung airpods niya na. Lalo na yun, may iwan yung video na ginagawa mo. Lalo na yung ganyan. Kasi syempre, tatatak na sa tao yun na yung anak to ni Mark na malay kamay. Kumbaga at least yung kwento is okay. Kumbaga yung kwento ko ba makubuluhan. Pang alamat din eh, no? Ang alamat ng mga ng gaway. Wala ba bang lumapit sa'yo ng mga TV, ano? TV lang, mga documentary lang. Yung KMJS. Ngayon, hindi pa niluluto ba, pero yung documentary sa, parang KMJS ng UK. Meron gano'n. Gulat ako, lilipad sila dito eh. Nice. Para mag-documentary. Sa ako, nilulook up ko siguro. Kasi iba kasi. Minsan yung idol natin, magugulat na lang tayo, bigla na lang Bigla na lang yan. No, bigla na lang may gano'n. Tsaka pag tumatanda ka, nagbabago yung perception mo sa buhay. Yes, totoo yan. Kaya ang hirap pag lang sa isang tao lang. Pero so far, siguro, pinaka-okay sa akin yun, siguro si Mr. Beast. Grabe din yung nagawa niya, no? Oo, grabe din talaga. Kakapanood ko lang ng podcast na Guinness siya. Grabe din pala ng pinag-aanan niya talaga. Grabe din. Kakaiba yung utak niya. Ano siya? Talagang ginawa niyang business talaga daw, Kumbaga siya yung nagpatunay na kung ano yung ibinigay mo sa iba, babalik at babalik pa. Ngayon, content niya, puro tulong na eh. Puro tulong na. Pero hindi siya yung tulong na yung binababaran niya. Ang bilis lang. Magugulat ka, nagpatayo ng school, tas sunod, nagpatayo ng well. Galing. Yung mga taong natulungan nun, sureball, tuwan-tuwa yun sa kanya. May ibang talent ka pa ba, bro? Kaya aside sa pagluluto, pagbabasketball. Talent? Mag-gitara. Nagigitara ka din. Last content ko, hindi ko ba kasi napakita sa IG. Ganun ba? Hindi mo pa Nag-gitara ako eh. Recent content ko kasi ngayon, yung parang tutorial ng kung ano-anong tinatanong nila. Kung paano So, binibase mo na lang sa mga... Sa comments lang din, medyo humor yung mga recent ng ginagawa ko. Hindi ko alam kung talent eh, kasi parang normal lang naman na ginagawa ng tao. Nagmumukha lang talent kasi ginagawa ko kasi parang... Hindi naman talaga marunong mag-gitara. Yun yun. Kasi pagluto, no? Ako nga, hindi ako marunong magluto. Legit ba? Pero magaling tattoo. Pero alam ko kung bibigyan ko ng oras, totoo. Kasi ako creative din ako, bro. Pandemic, di bawal mag-tattoo, di ba? Nung time na yun, nung pandemic, binuo ko yung skate park ko sa backyard namin.
Ako lang gumawa DIY. gumawa. Bro, alam mo sino nakakita? Red Bull. Oh? Binayaran ako ng $500,000 para gumawa ng skate park nila. So, Grabe yun. Doon yung nakakapera ako. Lumabas yung anak ko dahil sa pera na yun. Ano ka talaga, kuya? Arts ka Creative. talaga. Oh. Para ako hindi ako, parang gusto ko may ginagawa lagi about creativity. Ayun talaga yung Kahit nung bata pa ako, ganun din. talent. Yun, talent talaga. Tapos yung talent mo, master ka pa dun, kuya. Tsaka gagalawan mo talaga kasi marami ring talent din na nasasayang. Ngayon nga, nasasayang sa puro brag na lang ng brag, hindi na nang gumagalaw. So, maganda din talaga, galawan mo din talaga, show up ka talaga. Kagaya sa'yo, kung hindi mo talaga ginalawan, wala din mangyayari, di ba? Wala ding ano. Kung hindi ka nakinig sa mga tropa mo na sinabi. Dalawan, just consistency talaga. Makaka-excite yung tattoo mo, kuya, kasi yung ibang tattoo, kunyari, di ba tapos na mag-tattoo? Yung sobrang sakit na, parang tagal, medyo break muna ako sa tattoo, mga next year na siguro, sakit. Nakaka-trauma. Nakaka-trauma ka. Next Ito year na napapaisip ka ng sunod. Napapaisip kasi, light lang eh. Ganito din talaga sa session, lahat nakabalot. Kasi once naka-gloves ka na, bawal ka na talaga. Sobrang strict kami dito sa sanitary. Yun talaga yung pinaka namin. Oo, kasi hindi mo malaman yung infection eh. Kumbaga mababalik din sa inyo yun pag kunyari. Kahit minsan parang meron kasing ibang mismong client na di ba? Hindi ganun magaling mag-alaga ng tattoo. Yun din problema eh. Kasi depende din kasi paano nilalaga talaga eh. Paano alagaan? Yung trabaho ng artist, yung pagtattoo, yung trabaho ng kliyente talagang alagaan talaga. Sila na yung mag-aalaga nun eh. Yung kabataan mo bro, hindi mo na-imagine mo na ito na pa yung gagawin mo pong buhay or parang Hindi talaga. Hindi mo expect talaga yun, no? Hindi ko talaga in-expect. Nung bata ako, sobrang baba ng tingin ko dati sa buhay. Okay na ako na lang, may ma-food trip lang ako, okay na ako. Wala nga akong masyadong pangarap nun eh. Kumbaga, binaba nung pag medyo hirap talaga yung buhay, kumbaga ang hirap mangarap. Yung point of view mo, iba no? Iba yung point of view ko ng bata ako eh. Ganun, sabi ko sana, ganun lang, may bahay, bahay, may makain lang, okay na ako dun. So, habang tumatagal, doon ko lang naalalaman na. Pero nung nag-work ako sa call center, halos medyo ganun pa rin yung nun eh. Mentality Mentality ko eh. Parang good ka na, 5 to 9 job. Oo, 9 to 5. 9 to 5, okay na ako nung ganun. Kumbaga, nagiging totoo yung tanong na kaya nga binigay sa'yo ni GOD yan eh. Kasi ibig sabihin, kaya mo. Yes, sir. Nung dati, nung sinasabi sa akin yun, kaya ko naman. Yung normal na buhay lang. Hindi na-imagine mo. Hindi ko nga i-imagine na yung makakapag-inspire pa yung mga... Nakakaano din, ang sarap matulog, alam mo yun. Na may na-inspire kang tao. Oo, nakaka-inspire ka. Na hindi direct, yung magugulat ka na lang. Kasi ginagawa ko lang naman siya ng lang eh. Yung totoo lang ako. Hindi mo pinipilit. Hindi ko siya pinipilit. Kaya madali sa'yo gumawa ng content, no? Hindi mo na mag-isip ng mga script. Mga script. Hindi na ako nag-iisip na gagawin ko to para para nakaka-inspire. Hindi eh. Yun na eh. Ninonormalan ko lang tapos nagugulat na na-inspire. Okay. Iba din talaga yung feeling, no? May nagsasabi sa'yo na-inspire yung tao. Nakaiba ng point of view talaga sa buhay. Tsaka mas parang gusto ko pang galingan kasi kumbaga madami. May tumitingin sa akin. Hindi ako pwedeng bumagsak kasi paano na lang yun. Kumbaga, pag binagsak ko pa to, paano na lang silang ginagawang gaba yung ginagawa ko, kumbaga, baka mawalan din kumpiyansa yan. Kaya, parang dagaging responsibility na rin na kailangan tuloy-tuloy na to. Great power, bro. Comes with great responsibility. Responsibility, no? Superman. No, ano yun? Spider-Man. Ay, Spider-Man ba yun? Yes, sir. Basta yun. Importante yung meaning nun. Pero sarap din yun eh, no? Laking responsibility. Nakakawindang lang sa uno, pero masarap yung ending, parang pag na-achieve mo yung isang bagay. Pero kuya, pag kunyari, may magpapatato sa'yo, tapos gusto niya ng color, okay din naman ako. Alam ko naman mag-cool. Tinatanggap ko pa din siya. Pero dahil sa, din bro, marketing style din siya. Kasi nahalata ako kung ano yung pinupost ko, mostly yun yung mga na-attract kong client. Ngayon din. So the more ako mag-post ng black and gray, yun yung na-attract ko na client. Marketing strategy lang din yung pagiging tattoo artist ngayon. Ibang-iba nung nilakihan kong industry sa nagsimula ako kasi nung nagsimula ako, ano pa yun eh,
talagang kailangan mo matuto ka sa lahat ng style. Kasi lahat ng walk-in, kailangan mo tatuan eh. Oo nga. Kailangan mo walang tatanggihan. Oo. So, nasanay ako na kahit anong style na practice ko na siya. Yun yung parang pabor sa akin na pag may gustong oriental, kaya ko din. Kaya nag-stick na lang ako sa isang style dahil din sa mga client ko na yun yung laging request. Pero na yung nanalo na ako ng comfy. Yun alam na nila na parang credibility mo na build mo na siya. Kaya nga nung nagtanong design, okay na kahit ano kuya kung gusto. Kumbaga kung may star yung yung pagiging trustworthy mo, ano ka na nun puno ka na nun kuya. So ngayon bro, focus ka lang talaga sa content, mostly Instagram. Content creating. Ngayon meron ako mga mga collaboration, small show. Paano ka pala ma-contact nila bro kung gusto nila makipag-collab? At sa sa social media accounts ko, Hellboy Gaming or Mark Davidson. Yun talaga yung full name, yung tunay na pangalan ko, Mark Davidson. Or message lang sila doon. Message lang sila doon, meron agad. Ako agad makakausap nila, wala. Wala nang wala nang manager, eto na to. Direct na. Direct na. Huwag na kayong mahiyang mag-chat, rekta nyo na agad. Ay, iba kasi nag-chat yung hi. Ganun. Wala na. Weird naman. Mahirap ng hello kuya, ganun lang. Walang message masyado. Rekta nyo na agad. Paano ka pala nahilig sa tattoo bro? Nang una kang nagpatato? Mga tropa-tropa lang din. Hindi wala nga masyadong may tattoo sa tropa ko ganun ba? Wala. Nakita ko lang sa may nakita lang akong isang tao na madaming tattoo. Tapos sabi ko, Angas. Gusto ko rin nun. Saka nape-playnan ako Kumbaga parang, yun nga, gusto ko nga lang makita nila na pag hindi lang focus yung kamay ko. Kumbaga parang, may makikita din sila na angas tattoo Tsaka yun sila, basketball, di ba? Iverson. Angas lang din. Tsaka para medyo sundin ako ng asawa ko. Sayang, ang tattoo. Wow. Angas na ako, di ba? Pag di mo sinunod, wala. Sayang ang tattoo. Tsaka art, na-appreciate ko rin yung art mga unique na bagay. Yung sa alaga mo nga, nabibilib nga ako doon, kuya. Anong pangalan nun? Si Zingzong. Zingzong. Hindi ko pa pinapatatuan yun kasi bata pa Oo, bata pa. Zingzong, angas sa Zingzong. Baka kasi bigla siyang may opportunity, tapos bigla yung tattoo yung niya Yung makapagpaano sa kanya. Kasi bata pa siya Dami pa pwedeng mangyari sa buhay niya. Pero gusto niya. Gusto niya. Siya lang. Hip-hopan din talaga gusto nun Oo nga. Okay, Trasher Trasher. Si Streets talaga gusto nun. Streets. Sa ngayon bro, ano yung mga future plans mo? Future plans ko ngayon, travel talaga. Explore. Explore. Gusto ko curious din ako paano ako tingnan ng ibang tao na Sa ibang bansa. Sa ibang bansa. One time kasi meron ako nakasalubong na foreigner, talaga siya Sobrang curious ba? Parang gusto niya na nga sumama sa akin kung saan ako pumunta kausapin niya na ako. Ang ganun na curious. Saka iba rin kasi comment section ng mga mga ibang bansa. Hindi sila ganun kakumag katulad ng mga Pinoy. Ginawa kasi talaga sa Pinoy kasi ginawa talaga entertainment dati. So, nadadala sila na akala totoo parang lahat na nakikita nila. Same na reaction lang lagi. Parang lang. Lagi na lang comedy. Tas parang gusto rin nila magpatawa. Yun yung gusto ko. Yun din bro, paano mo dinidil yung mga comment na hindi maganda? Hindi ko din talaga sila pinapansin. Hindi ko sila masyadong pinopokusan. Yung may iba din kasing nakikita mo, nag-comment ng alam mo yun, parang medyo offensive. Tapos after mga ilang araw, makikita mo magko-comment ulit sila na okay na. Nagkakaroon ng change of heart. Parang alam din nila sarili nila, medyo napumag ako nakukonsensya. Ganun nag-message ako, sorry kuya sa na-comment ko ng isa. Natatawa ka na lang. Oo, natatawa na lang ako Ganun naman talaga, hindi na. Malalaman mo yung mga immature din dun Sa buong experience mo ngayon bro, wala na, nag-matured ka na ganyan. Marami ka nang pinagdaanan. Ano yung pinaka-natutunan mo? Ang pinaka-importanting natutunan ko is consistency and vision. Vision in a way na kumbaga kahit anong sabihin ng mga tao. Patuloy ka pa rin. Patuloy ka pa din kasi hindi naman nila malalaman yung parang yung ginawa mo para mapunta doon.
Pero pag yung tipong nagsasucess ka na, doon lang sila yung tipong parang nagsiselebrate din sa'yo. Naramdaman ko na yung ganun na hindi sila maniniwala. Parang ano nila na, hindi mo. Pero pag yung nagtiwala ka sa sarili mo, sinugalan mo sa sarili mo na hindi, kaya ko yan. Pag nagawa mo na, mas nandun na sila magsiselebrate para sa'yo. Kaya, sa una, mahirap pa kasi parang wala kang kasama, walang susuporta sa'yo. Kumbaga, i-expect mo na lang din yon na hindi lahat ng vision mo, hindi lahat ng... ay celebrate ng tao. Sa ngayon, syempre, isa pa rin sa iniisip yun, yung syempre, next move para sa kasi nga wala nang work. Mas ano ngayon? Pero mas na siya honestly lang sa akin parang secondary siya. Yung pera. Hindi na yung main. Hindi na siya yung main talaga. Oo, kailangan talaga yun, di ba? Parang i-offer ko, anak ko, hindi kailangan yun kasi nga. Pero yung primary talaga, yung legacy ba, yung kung paano ka makakapag-impact. Tsaka, paano ka maalala ng tao? Maalala ng tao. Kasi yun talaga yung yun nga yung consistency. Kumbaga, hindi ka makakapagpa-impact sa ibang tao. Kumbaga, may chances na after mga ilang buwan, wala na. Tapos na. Saka in reality, lahat tayo mawawala dito Kasi yung mga legacy na naiwan natin, yung mga maalala na tao. Yung maalala ng mga tao. Lalo sa mga anak natin na. Ang maganda lang ngayon, may madodocumentary na yung buhay natin through social media. Kasi kung isipin mo, ang daming magandang kwento ng mga lolo natin, ganyan. Pero hindi mo nakikita sa video, di ba? Wala sa video. Puro basta galing yung ko, ganyan. Pero walang proof. Wala namang video yan, wala yan, boss. Kwentong hangin lang yan. So sa ngayon, may chance tayo na pakita natin yung makikita experience natin, na-meet natin yung mga tao, ano yung mga naging nagawa natin. Iba na yung kwento. Ay, lolo ko, search mo. Search mo yung lolo ko. Sobrang cool, ganyan. Siyempre. Pag si Ray, pag nasa school na siya, yung papa ko, ito yung papa ko, tignan mo yung papa ko. Ito yung content, Kaya ang galing nun kung yun yung isa sa magandang goal talaga na yung machi-check mo, yung i-flex ka na ng ng next generation mo. Malay mo, yung mga content na ginagawa natin, titignan pa din nung kahit wala na tayo dito sa mundo. Doon pa rin siya, Doon pa din siya na, tignan mo nga, di ba, sila Nipsey Hussle, di ba, mga rapper, si Bob Marley, bro, lagi, di ba? Siya pa rin. Siya pa din. Yung mga nasasabi niya, may mga impact laman pa din, may impact sa mga bagong generation. Kasi syempre, mga grabe na yung mga nagawa nila, di ba? So sa atin, kahit hindi ganun kalaki na impact, parang at least kung may isa lang na-inspire doon, okay na yun. Okay na yun. Feeling ko nga lahat ng mga gantong ginagawa natin, mas malaking impact in the future. Pag totoo yun. Pag kunyari, lalo na pag yung technology sobrang nag-advance na. Ang galing ko yan, parang drop shadow na. Masyado siya. Lalo na pag nag-heal na yan, yung mga gray magsasettle down yan. Mas makikita mo yung detalye niyan. Sinadya kasing dark yan para mas contrast siya dito sa background. Panis. Kita mo yan. Drop shadow. Advice ko sa mga katulad ko or kahit sa mga normal na parang walang masyadong lang. Believe in yourself. Kasi yung mundo medyo cruel Walang maniniwala sa iyo hangga't hindi ka naniniwala sa sarili mo. Sure. Kumbaga, kailangan mo nang mag-show up para sa iyo bago magtiwala yung tao. Wala talaga yung, hindi totoo yung may guardian angel na lalapit sa iyo, tas aangat ka. Hindi totoo yun. Kailangan mo munang iangat yung sarili mo. Kailangan mo rin talagang paghirapan din. Kailangan mong paghirapan. Kailangan mo i-prove din yung sarili mo na kumbaga, okay lang mag-fail. At least, ginawa mo pa rin ginawa mo pa rin yung best mo. Kasi mas okay yung kesa yung hindi ka nag-show up, hindi mo ginawa. Kumbaga, pagsisisiyan mo lang din, ba't di mo sinimulan. That's good, bro. Galing. Talaga believe in yourself lang. Ikaw yun talaga yung definition ng believe in yourself talaga. Kasi na-achieve mo din talaga yung Kahit yung confident mo, bro, alam mo ba, sobrang hirap. May mga taong nahihirapan dyan. Di ba? Pero talagang pinakita mo din. Dun ka nakaka-inspire talaga ng tao. Pero hindi ko rin naman talaga siya, bro. Hindi siya yung tipong one click. Confident ka. Kumbaga, rin yan Pag pinag-isipan, pag talagang binigyan mo ng oras yung confidence mo, sarili mo. Hindi siya overnight, Hindi siya overnight. Experience mo rin talaga. Experience din. Hindi nakapagpalakas sa'yo. Tsaka walang pinipiling edad yun, kunyari. Bata ka pa. Medyo may edad ka na. Kumbaga hindi pa huli ang lahat para
para i-build up yung confidence mo. Basta gumigising ka araw-araw, ibig sabihin nun, meron kang chance. Ayos, ganda ng usapan. Solid, parang, Simplihan lang no? parang nagiging ano no? Nagiging makata. Yun kasi yung usapan natin kanina pa Parang ma-inspire yung mga generation. Totoo. Pero, I mean, real na ano lang, no? Real talk lang. Ayun, sa turns na tayo, bro. Ace. Solid, kuya. Sir, thank you, brother. So much. Ano pa natin? Continue pa natin, di ba? Yes. Sir. Pupunuin na natin yan. Galagyan pa natin ng boots dito. Yes, sir. And, yo, what up guys? Here's Mark Davidson, aka Hellboy Gaming, taga Parañaque City. Nagpatato nga pala ako sa Redeem Tattoo ng Sacred Heart. Tinatuan ako ni Kuya Boots. Sobrang solid, man. Pinaka-solid na tattoo ko so far. Super excited sa next. I mean, hindi masyadong masakit, pero sobrang ganda. Promise. Hindi ako nag-pass out. Thank you so much. Thank you, kuya. Kung di pa kayo nakakapagpatato, dito na kayo sa Redeem Tattoo, bro. Sheesh.